Frankie Russell itinalaga bilang Miss Universe New Zealand. Frankie Russell rarampa ang aktres at dating Pinoy Big Brother housemate na si Frankie Russell bilang representative ng New Zealand sa Miss Universe. Sa isang Instagram post na ibinahagi ng Dubai-based magazine na Expedition nitong Huwebes, March 21, ibinandera nito ang opisyal na kandidata ng New Zealand para sa Miss Universe ngayong taon. This is her official launch as the new Miss Universe New Zealand. After a 4-year hiatus, Frankie Russell will carry the torch of New Zealand to represent her culture at the 72nd Miss Universe in Mexico City, saad ng naturang publication sa kanilang post. At ayon pa nga sa naturang post, ang magiging advokasya ng aktres at ang paglaban sa cyberbullying. With aspirations to utilize the Miss Universe New Zealand platform to engage broader audiences and raise awareness about her, Frankie, passionate causes, dagdag pa nito. Matatanda ang unang nakilala ang dalaga matapos itong sumali sa reality show na Pinoy Big Brother 8. Pagkatapos ay naging talent ito ng Viva Artists Agency at naging parte ng Ang Probinsyano, 2019, Pabuya, 2022, at Martyr or Murderer, 2023. At samantalang showbiz update tayo dito sa loob ng bansa, sino-sinong kapuso ang magiging regular host ng It's Showtime sa GMA7? Ang muling pagsasanib puwersa ng GMA7 at ABS-CBN para sa It's Showtime. Pinaghandaan talaga ng bonggang-bongga ng It's Showtime hosts ang pagtungo sa GMA Network para sa isang makasaysayang araw sa telebisyon. Mixed emotions daw ang naramdaman ng lahat ng taong involved sa noontime show ng ABS-CBN na mapapanood na rin sa GMA7 sa susunod na buwan. Ayon sa kapamilya host comedian na si Vong Navarro, hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na ito, March 20, na maituturing na historical moment para sa madlang people at sa mga kapuso viewers. Ito na ang ikalawang collaboration ng It's Showtime at Kapuso Network matapos ngang magsanib puwersa ang ABS-CBN at GMA7 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng nasabing programa sa GTV. At noong Miyerkules nga, ginanap ang It's Showtime sa GMA contract signing, sa Studio 7 Nanograms GMA kung saan nagkita-kita ang mga bossing ng dalawang giant network. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda, noong araw na yun kay Vong, sinabi nitong grabe ang kaligayahang nararamdaman nilang lahat sa show, talagang feeling grateful and thankful. Tito Boy, talagang pinaghandaan po namin ang araw na ito dahil napaka-espesyal po ng papasukan naming bahay, bagong bahay, say ng komedyante. Patuloy pa niya, halo-halo ang emosyon ko Tito Boy, kanina naging iyakin kami dahil sa nararamdaman naming saya at ang hirap paniwalaan na nangyayari ngayon ito na ang It's Showtime from GTV papasok na kami sa GMA. Siyempre dalawa na ang channel na paglalabasan namin ngayon, so doble ang gagawin naming pagpapasaya sa madlang people at madlang kapuso, aniya pa. Sa tanong kung sino-sino ang papasok na kapuso stars sa It's Showtime, yung papasok po na mga kapuso stars, parang inaayos na po kung daily po, kung iba-iba or magiging regular po, so, inaayos lang po Tito Boy. Bukod kay Vong, present din sa naganap na historical contract signing ang iba pang hosts ng show tulad nina Vice Ganda, Ann Curtis, Vong Navarro, Jong Hilario, Teddy Corpus, Jugs Hugueta, Karil, Ryan Bang, Kim Chu, Ogie Alcacid, Amy Perez, Ayon Perez, MC, Lassie, Jackie Gonzaga, Shauna Dominguez, at Darren. Present din sa event sina GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavet Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, and Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide, and Support Group, and President at ang CEO ng GMA Films Attorney Annette Gozon Valdez. Naroon din sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Masocoro V. Videnes, and Group Chief Financial Officer Ricardo B. Tan Jr.